Yan. Invite everyone na tumayo po. So, Bible Jam. Sino dito mga nakaabot ng Bible Jam dati? Yung taas ng kamay. Sige, huwag kayong maihiya sa edad nyo. Huwag kayong maedad. Hindi pa po matatanda yan, mga nakaabot. Kailan ba yung nagsimula yung Bible Jam? Mamaya titignan ho natin. So, sino yung mga yung ngayon lang narinig ang term na Bible Jam? Taas ang kamay. Taas ang kamay, yan. Kaya napakahalaga po ulitin. Siguro yung mga datihan na, alam na po nila ito. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng Bible Jam? Alam po natin, January is Bible month po dito sa Pilipinas. Praise God po doon. Dahil dito sa Pilipinas ay talagang welcome po ang Biblia. So, yan po ay isang bagay na dapat po natin pahalagahan at i-take advantage. Di ba po? So ngayon, ano po ba ang Bible Jam? Tanongin mo yung katabi mo, Bible Jammer ka ba? So, bago natin masagot yan, tignan natin mamaya, mayroon kasing 4 na klase na ikaw ay matatawag na Bible Jammer. Kasi, sa kalungkutan po, di ba, tayong mga Kristiyano na iniwala kay Kristo, dapat talaga tayo ay maging Bible Jammer. So, pero ano po ang magandang bagay na dapat gawin para tayo ay maging Bible Jammer? At yun po ang ating aalamin ngayon. Tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po. Ngayon po ay aming pag-aaralan ang patungkol Panginoong Diyos sa Bible Jam. So, sa iba ay alam na namin ito, pero marami po sa amin ay bago pa lang po ito, Panginoon. Dalangin po namin, ang lesson po nito, ang aral na hamon nito, Panginoong Diyos, ay aming matutunan at isabuhay. Sapagkat ang pagiging Bible Jammer, Panginoon, ay araw-araw po, Panginoon, habang kami ay naririto sa mundong ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. So, lahat ay maaari na pong tumayo. So, ay umupo pala. Tumayo, lang, tayo agad, So, naalala ko kasi, so alam niyo yung Bible Jam na yan. So, actually, Praise Festival yung dati. Ito yung medyo memorable. Alam niyo dati, tumutugtog kasi kami dati. So, na-rapture ako bigla eh. Ewan ko kung sino nakakaalala nun. Kakaunti lang, Pero nagtataka ako, kaunti lang yung nakakita eh. Ano po yung na-rapture? Umulan po, nang tumutugtog kami sa may Central, yan. Tapos umulan. Tapos talon ng talon, di ba? Pop Festival of Praise. Yun, nadulas ako sa stage. Nawala ako sa stage. Sino nakakaalala nun? Pero kaunti yung nakakita, nakapagtataka. Siguro may himala nung panahon na yun. Kasi kahiya-hiya yung bagay na yun, Tumalikod na lang ako eh. Buti, walang, hindi pa uso nun yung nagka-camera. Di ba? Pagka-concert. Di ba? May nadisgrasya, di ba? Camera, imbis na tulungan camera eh. So, buti na lang talaga, kundi baka tayo. So, ngayon, dako tayo ngayon sa ating lesson or topic, Kristiyanong Bible Jammer. Kanina, tinanong natin kanina, so tinanong mo yung kasama mo, katabi mo, kung Bible Jammer ba siya, aalamin natin yan. So bago yan, let us define first the word Bible Jam. So pag jam po, ano yung pumapasok sa isip nyo? 4 na bagay po ang salitang jam. Una, siya po ay syempre palaman. Yan. Di ba po? Ano po yung mga example po ng palaman na jam? Strawberry jam. Ano daw? Coco jam. Ano pa? Ubi jam. Yan. So, di ba yung mga jam? Kasi, pag jam kasi medyo yung mga palaman na jam, medyo mamahalin yan Hindi yan katulad sa mga kasi pinapakuluan pa yan. Talagang galing sa yan. So, another meaning ng jam ay yung bara. Di ba? Or stuck or na-stop. Halimbawa po, mayroon tinatawag na paper jam. Meron tinatawag na traffic. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nasa gitna ng traffic jam, ibig sabihin, ikaw ay na-stuck ka, naipit ka sa traffic. Siguro, sabihin natin, nasa barkadahan ka, o kaya nasa Ortigas. O, di ba, pupunta ng Meralco Avenue, di ba? Paglagpas mo ng napaka-traffic dyan eh. So, pero pag kumanang ka sa may White Plains, medyo maluwag na, pero napaka-traffic niya. Actually, yung mga kabataan natin na biglang nagulat sila nung sila ay working na, 'di ba? Una, nababalita lang nila eh. Ay, talagang grabe pala ang traffic sa Maynila. Sobrang traffic po. Kaya ang sasakyan po, lalong-lalo na motorsiklo, is a must siya. So ngayon, isa pa po yung ibig sabihin ng jam pulong or meeting, session. 'Di ba? Yung pagsasama-sama. Halimbawa, tara jam tayo. So maraming ibig sabihin yung salitang jam sa pulong. It's either kung ano yung physically, parang siyang slang word slang siya na depende kung ano yung ginagawa nyo. Tara, jump tayo. Ibig sabihin, lakad tayo. O kaya, minsan, sa negative,
yung mga negatibo, 'di ba? Jam tayo or session. Alam niyo na ibig sabihin noon, yung mga ipinagbabawal na jamming, yung pinagbabawal na session. Merong mga ganon. So definitely basically ang pulong islang na ibig sabihin ay yung pagsasama-sama. Ngayon po syempre yung pang-apat, jam, Bible jam, ibig sabihin tugtugan, may kinalaman sa music. Kaya nga meron kaming dating t-shirt, yung Bible jam, kasi sobrang luma na nun eh. So medyo tumaba na yata ako. Mataba na po ako nito sa lagay na to, no. So yun po yung so music. So ngayon, paano ho natin maiko-connecta to? Kasi Bible jam, siya yung yung noun, pero yung Bible jammer yung tao, ikaw mismo, ikaw ako. Dapat tayo ay maging Bible jammer. So merong 4 na kategorya para masabi na ikaw ay Bible jammer. So unang-una, alamin natin, ang Kristiyano ay Bible jammer kung number 1, 1, 2, 3, go. Yan, ginagawa niyang palaman ang salita ng Diyos. Sino dito mahilig magpalaman? Yung araw-araw. Ano ba yung common kasi, di ba? Peanut butter, favorite. Di ba? Meron tayo kay Ate Tonet, mga suki kami dyan. Yan. Kay Ate Tonet, lapit lang po kayo. So gusto niyo mga homemade na peanut butter. Ano pa yung mga mayonnaise. O kaya yung mga ladies' choice. So palaman. Pero yan po ay kung ikukumpara mo po yan sa jam na palaman, mas mahal po yan kasi talagang galing po sa prutas yan na pinakuluan, tawag doon, yung juice niya. Diba? So talagang hindi siya yung parang synthetic na ginagawa. So, pag sinabi ho nating Bible jammer ka, ang Kristiyano ay Bible jammer, unang-una, ang palaman po ng buhay mo ay salita ng Diyos. Ano ba purpose ng palaman? Pampasarap. Lalong-lalo na, 'di ba, yung gutom na gutom ka na tapos yung tinapay coming soon na. Yung meron ng konting amag kaso gutom na gutom ka na. Naranasan niyo ba 'yung gutom na gutom ka na? Coming soon na, malapit na Sige, kainin ko na 'to kasi bukas hindi na pwede, talagang panis na talaga. So nangyayari 'yan sa buhay natin, yung kumakain tayo ng coming soon, malapit na siyang mapanis kaso gutom na gutom tayo. At para hindi mo maamoy yung amag, lalagyan mo ng palaman. At ganoon din po sa buhay nating mga Kristiyano, habang dito tayo sa mundo, ang dami nating makikitang pangit. Hindi po yung katabi nyo, yung pangit, yung pangit na pangyayari is either o hindi yung katabi, huwag yung titignan. Ibig sabihin yung mga kaganapan is either broken-hearted ka, yung sitwasyon mo sa buhay, maraming kahirapan. So, dito po, pumapasok, dapat ang salita ng Diyos o ang Biblia, ginagawa nating palaman, pampasarap, pampalasa ng ating buhay. 'Di ba? Kaya nga sabi ho dito, sabi po sa verse 1 na kanta. So tingnan natin, kantahin natin Tingnan natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Bible jammers kami, mga kaibigan. Salita ng Diyos sa heart namin palaman. Next verse, go! Source ito ng gabay at kalakasan. Kaya everyday pinagbubulayan. Wow, very good. Wow. So yun, Bible jammers kami. Sabi, Bible jammers kami. Paano nila nasabi na Bible jammers sila? Yung salita ng Diyos sa heart nila ay palaman. Diba? Yung Psalms 119, verses 9 to 11, tinatago mo ang salita ng Diyos sa puso mo. Kaya nga, sabi ho dito, sa Psalms chapter 19, verse 10, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. So, kinumpara talaga sa honey. Ang honey po ay isang uri siya ng, pwede mo rin siyang gawing palaman. Huwag lang ho kayo bibili yung sa tabi-tabi kasi minsan mga asukal lang yun. Mamamatay ka ng maaga, magkakadiabetes ka. Diba? Sino nakabili na ng yung honey daw? Pagtingin mo parang parang asukal lang na niluto. So marami ho ganun So ang honey medyo mahal siya. So bakit kaya? Titingnan natin. Pero sa Biblia, kinumpara ang salita ng Diyos. Kung babasahin po natin yung context niyan, simula sa verse 7, ang tinutukoy niya yung salita ng Diyos, the promises of God, the word of God, the precepts of God, the commandments of God. Mula po dun sa verse 7. Tapos sinabi niya sa verse 10, di ba? Sweeter also than the honey in the drippings of the honeycomb. Yun yung sinabi. Tapos inulit pa yan sa Psalms 119, verse 103. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. So, di ba kaya makikita ho natin sa benefits of the Bible, di ba maraming mga pagkain dyan. Isa dyan is yung honey. Ano ho bang meron sa honey? Pag tayo po ay kumakain yan. Actually, dati po ginagawa ko yan kaso ang mahal
yung honey, lalagyan ko ng bawang. Tapos araw-araw isang kutsara 'yon. Kaso nga lang talagang di ko kaya yung bawang eh. Galit tayo sa bawang. Hindi ko ako aswang pero ayoko lang talaga lasa ng bawang. Sino ba dito ayaw ng bawang, yung ayaw ng lasa, 'di ba? Parang naiiwan kasi siya. So, unang-una pong benefit po ng honey, siya po ay anti-inflammatory. Ano ba yung mga pamamaga? Diba, meron kang tonsillitis or anything sa katawan mo. Pangalawa po, antioxidant. Prevents yung mga cell damage. Nakakabata po siya, nakakatagal siya para tumanda. Siguro kaya ganito itsura natin, wala tayong pambili ng honey, no? May tumatanda agad. So, kailangan pala honey. Hindi po yung honey na yung honey na pagkain. So, antibacterial din siya. So, maganda siya sa pag merong bacteria. Actually, pag inuubo ka, maganda rin siya. Actually, hahalo mo siya sa turmeric tsaka honey. Maganda siya araw-araw. Tapos, yung mas mabilis din gagaling pag ikaw may sugat or yung sunog, yung paso, mabilis din siya. So, meron po talagang benefit. Tsaka yung respiratory infection. So, meron pong benefit. So, ang sinasabi lang po dito, dahil ang Biblia ay kinumpara sa honey, meron pong benefit ang pagbabasa ng Biblia. Kung ang benepisyo ng honey na pisikal ay yung pisikal na katawan natin, so ang benepisyo po ng Biblia na honey, ang benepisyo po nito, ang makakatikim nito yung ating kaluluwa. Aalisin niya yung kapaitan, yung bitterness, the pain, the resentment, and everything that we have inside. So, kailangan natin salitaan ng Diyos. Lord, tulungan mo ako na maging masayahin. Go to the Word of God. Lord, tulungan mo akong makamove on. Go to the Word of God. Siya yung pampasarap ng buhay mo. Wala ka nang ganang mabuhay. Bumalik ka sa Biblia. At ituring natin yan. Kaya nga, so tanungin mo sa kategorya number 1. Dito sa number 1, tanungin mo ulit yung katabi mo, Bible jammer ka ba? Ano sagot nyo? Ibig sabihin, ang palaman ba ng buhay mo ay salita ng Diyos? Yan. Yun ang number 1. Yun po yung number 1. So ngayon, yun po yung number 1, Bible jammer ka kung ang palaman ng buhay mo ay salita ng Diyos. Ano naman, ang Kristiyanong Bible jammer, ano pa po ang kategorya? Number 2, basahin natin. Number 2. 1, 2, 3, go. Yan, pinipigilan niya ang pagkalat ng kamunduhan. So, hindi po ito ibig sabihin nito, yung pupunta ka sa gitna ng kalsada, pipigilan mo yung mga or susumpain mo yung mga tao. Hindi. Unang-una po, syempre ikaw mismo. Hindi ka magiging kabahagi sa pagkalat ng kasamaan. So, Bible jammer ka, kapag tayo po, bilang mga Kristiyano, isa tayo sa pumipigil sa pagkalat ng kasamaan. Bakit to? Sinabi ko sa Biblia, talagang pasama ng pasama ang mundo. Pero basahin muna natin, kantahin natin yung verse 3 muna tayo. 1, 2, 3, go! Bible jammers kami, mga kaibigan. Standard ni Lord ay iniingatan. Kulturang worldly ay nilalabanan. Sinishare namin kanyang pangalan. Very good yung mga nasa kanan. Pwede Gusto ba pumasok sa recording? Okay, so yun. So, iniingatan natin yung standard ni Lord. Bakit to? Ang Bible jammer, pag iniingatan mo ang standard ni Lord, meron kang barrier, meron kang boundary. At sa boundary na yun, hindi ka lalagpas doon. Merong right and wrong. Yun po ang katotohanan dito. Bilang mananampalataya ng Diyos, bilang mananampalataya ni Kristo, dapat alam natin kung ano ang tama at ang mali. At ang tama at ang mali ay makikita ho natin sa Biblia. Yun ang boundary natin. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing pwede, pwede. So, ang magiging gabay natin ay salita ng Diyos. Kaya nga paano ho natin pipigilan? Unang-una ho tayo, hindi tayo magiging bahagi ng pagkalat ng kasamaan. Hindi ho tayo magiging masamang impluwensya sa kaklase, sa katrabaho, sa ating komunidad. So, sabi ho dito sa Matthew chapter 5 verse 13, basahin ho natin. 1, 2, 3, go. Yun. So, ang asin po, ano po ba yung trabaho ng asin? Ang trabaho po ng asin ay preservative. Isa sa trabaho niya, bukod sa pampalasa, ano yung pinipreserve niya, ano yung pinipigilan? Pinipigilan niya yung mabilis na pagkabulok,
pagkasira, pagkapanis ng pagkain. Dahil nung unang panahon, wala namang refrigerator. Nasulat ito nung panahon na asin pa. Actually, ang sweldo nila nung mga Roman soldiers ay asin. Payag kayo, asin ang sweldo nyo? Diyan munang galing ang salitang salary, from the root word sal. Sal is asin. Kaya salary, kaya yung salad, yung sal asin siya. Hindi siya yung tulad ng fruit salad ngayon na asukal yung nilalagay. So, sa sobrang halaga po ng asin, yan ay isa sa mga pinapasweldo sa mga sundalo. Isipin mo, no, gusto mo maging AFP, tapos sweldo mo isang kabang bigas. Ay, isang kabang asin. Dami nun, di ba? Siguro forever na yun. Pero, ganyan ho kasi nung unang panahon. Sobrang halaga ng asin. So, ngayon, meron tayong refrigerator eh. Pero, yun yung trabaho. So, tayo po, tinawag tayo maging asin ng sangkatauhan. We will preserve the world from yung pagkabulok, yung pagkasira nito. When we say pagkabulok, hindi lamang ito tumutukoy sa pagkabulok ng environment, kundi yung character ng sangkatauhan. 'Di ba? Na ngayon makikita natin nung dating masama, dating pinagbabawal, ngayon pwede na. Ganun, bumabaliktad na. Hindi ang kalungkutan kahit sa churches, nakikita natin 'yan, 'di ba? So, kung nung unang panahon ipinagbabawal ang same-sex marriage. Ngayon, batas na rin. Kung nung unang panahon ay ipinagbabawal ang abortion, punta ka sa Amerika, pwede na rin. Sana hindi umabot dito sa Pilipinas. So, di ba may mga tao na proud pa sila pag nakakagawa ng kasalanan, ipopost pa nila. So, ngayon dati, tinatago mo yan eh. Pero tayo bilang mga Kristiyano, Bible jammer, dapat maging asin tayo. Bakit? Sabi ho dito sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. So dapat mong malaman na sa huling mga araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Next. Sapagkat ang mga ito'y magiging maibigin sa sarili, bibilisan ko na lang po, no? Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So makikita natin binanggit dito ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, lahat ng klase ng mga kasamaan, hindi pa po lahat yan. Ilan lamang yan. Ang malungkot yan, yung pagiging suwail sa magulang, pagiging maibigin sa salapi, yung mas maibigin sa salapi kaysa sa Diyos, yung binabaliwala ang Panginoong Diyos. Yan po ay sinasabi, dun sa verse 1 pa lang, sa mga huling panahon, dadami pa ng dadami yan. So ngayon, ano po yung trabaho natin bilang mga Kristiyano? Tayo po dapat ay Bible jammer. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, we will preserve God's word. We will preserve yung humanity, yung character, yung goodness, yung godliness. Tayo dapat yung maging agent of change, of transformation towards godliness. Paano po yun? Again, nasa 2 Timothy chapter 3 tayo, no? So ano yung binanggit niya sa pinakadulong verse? Verse 16 and 17. Sabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So makikita ho natin, binanggit niya nung una sa verses 1 to 5, sa end times ito yung mangyayari sa dulong panahon. Pero ano yung kailangan natin? Yung salita ng Diyos. Kinasiyan niya ng Diyos. Yan ang magagamit mo para ma-preserve, para mapigilan ang pagkalat ng kasamaan. At ikaw bilang Kristiyano na naniniwala sa kapangyarihan ng Biblia, dapat maging kasangkapan tayo nito. Paano tayo magiging kasangkapan? Ano yung karugtong nito? Chapter 4. Kasi tandaan ho natin, wala pong chapter nung ito ay naisulat, ano? Wala pong chapter, walang hati-hati yan. So naging gabay na lang natin siya. Ito po yung karugtong niya. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na ahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ano? Basahin natin verse 2. 1, 2, 3, go! Yun pala ang kailangan natin. Bukod sa ating sarili, dapat din nating ipangaral ang salita ng Diyos.
'Di ba? Yun talaga yung gusto mong magbago yung tao, ipakilala mo ang Panginoong Diyos. Marami na ho tayo naging illustration yan eh. 'Di ba? Yung last week, yung kay Michael Francisi, anak ng mafia, at nakulong, labas-pasok, pero nagbago. Marami na tayo naging illustrations before na nagbago sila dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At tayo ho mismo, alam natin, kilala natin yung sarili natin, kabilang tayo dito, na binago ng Diyos, binigyan ng direksyon ang buhay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ipinangaral sa atin. Isipin nyo kung wala hong mangangaral. Bakit? Sabi ho dito sa quotation, so hindi ko na lang nilagay kung sino yung, kasi pinagdidebatihan pa kung sino. Pero ito po yung sabi niya rito, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, ano yung ibig sabihin niya? Para ho magtagumpay ang kasamaan, ang kailangan lang gawin ng mga mabubuting tao ay manahimik. Pag hindi ka nagsalita, napatunayan natin, lalo-lalo yung mga motorista, di ba dati yung mga nagmomotor, yung merong barrier. Sino dito? Yung mga asar na asar dati, yung panahon ng pandemic, na-require yung barrier. Magkano yung barrier? 1,000 pesos. Tapos tinesting nila sa upuan, di ba? Wow, ang grabe yung testing. Talaga napag-aralan yung aerodynamics. So ngayon, paano siya natigil? Kasi nagreklamo yung mga tao, nagsalita. 'Di ba? So halimbawa, nung nakaraan, yung sa Maharlika Fund. So ang balak sana yung sa SSS gagalawin, GSIS, pero nagreklamo yung mga tao. Huwag yung gagalawin niya kasi pag nalugi yan, yari kami. So, ibig sabihin, pag ikaw nanahimik ka, kasi karapatan mo yung magsalita, basta tama. Okay? Basta tama, no? Karapatan mo magsalita. Lalong-lalo na kung ang sasabihin mo naman ay katwiran. Kaya dito sa Pilipinas, tayo ay mapalad kasi dito sa ating sa Senado, actually sa Kongreso, 'di ba, merong yung LGBT na congressman, isinusulong niya yung LGBT sa tawag dito, yung sa DepEd na ituturo siya kagaya sa Amerika, sinusulong siya. Pero ang magandang bagay, meron tayong mga Kristiyanong mga politicians, sila Brother Eddie, nandiyan din sila, nagsasalita sila. Hindi dapat ganyan. So, kailangan ho nating magsalita. At ganun din ho tayo, hindi ho natin kailangan pumunta sa telebisyon. Kung sino lang ho yung makakilala natin, kung sino yung abot natin. Kasi maaari kang gamitin ng Diyos. Kasi unang-una, hindi naman yung kapangyarihan ng salita mo ang gagamitin, kundi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Meron siyang kapangyarihan na akala mo, parang wala lang nung nagsasalita ka. Pero dahil kumikilos, ang salita ng Diyos ay espiritu at ang espiritu ay buhay, nakapagbabago siya ng puso, nakapagbubukas ng isip, hindi ikaw ang kikilos. Ginamit lang yung pananalita mo. Pero ang kikilos sa isip at puso ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng banal na espiritu. Kaya kailangan nung magsalita tayo. Pero, again, ang sabi ko sa 1 Peter chapter 3, verse 15, yet with gentleness and reverence. Merong paggalang. Meron tayong paggalang. Huwag nating susumpain. Sumpain ka. Ikaw, masama ka. Ganyan, hindi. Meron pa rin tayong paggalang. Igagalang natin sila. Hindi tayo makaka-offend, kagaya ng sinasabi sa 1 Corinthians 10:32. And now, pangatlo po, yan, paano masasabi na ang Kristiyano ay Bible jammer? 1, 2, 3, go! Yan, kailangan aktibo na dumadalo. Katulad ho nito sa worship service. Sabi ho dito, no? So, kantahin natin yung verse 2. 1, 2, 3, go! Bible jammers kami, mga kaibigan. Christians ang love namin, kabandingan. Off limit, di kami pala absent sa panambahan. Off limits sa amin, maling barkadahan. Di ba yung isang ibig sabihin? Yung meeting session. Yan, dito muna tayo. Bible jammer ka ba? Tapi di daw pala absent. Ba't mo lang nagsalita? Pala absent daw. Hindi. Kasi sabi mo ngayong taon, katabi kaming katabi mo. Salamat, kapatid. Bible jammer ka ngayong taon. Yan. Hindi ka na pala absent ngayong taon. Yan. Bawiin na kasi nagpapatawad lang Diyos. Sige, kalimutan na natin yung 2023. Sabi mo, wag ka lang pala absent. Yan. So, ibig sabihin, ang Bible jammer, hindi siya pala absent. 'Di ba? Sa gawain ng Diyos.
Kasi session nga, pulong eh. Nagsasama-sama tayo. Hebrews 10:24, 25, di ba? Nagsasama-sama tayo. Sabi, wag daw natin gayahin yung mga tamad. Sabi dun sa verse 25. Kundi tayo ay sama-sama tayo. Magiging Bible jammer na sasamba sa Diyos at makikinig sa salita ng Diyos. Di ba? Wala naman tayong itinatanghal dito, kundi ang salita ng Diyos. Yun ang ginagamit natin. So, bukod doon sa mga pulong, syempre nag-i-enjoy ka rin na ang mga kaibigan mo ay mga Kristiyano. Umatin ka ng care flock. Yan, another thing. Care flock. Yan. Sabi mo sa katabi mo, Bible jammer ka na, ha? Attend ka ng care flock. Yan. Attend tayo ng ating discipleship. Sabi ho dito, sa Psalms 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang pagkakais at laging sama-sama na magkakapatid. Yan. Ang Bible jammer, nag-i-enjoy siya sa gawain ng Panginoon. Nag-i-enjoy siya kung saan yung lugar ay itinatanghal ang salita ng Diyos. Nag-i-enjoy siya na matuto dahil ipinapangaral ang salita ng Diyos. That is a Christian who is a Bible jammer. Bible jammer Christian. Ayan. Sabi ho dito sa Acts chapter 2 verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsasama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, pagsasama-sama, meron kayong meeting, yan po ay dapat ay pinapahalagahan natin. Hindi dapat tayo tatamad-tamad, di ba? So, yes, napapagod tayo. Minsan may mga pagkakataon na because of yung requirement siguro sa trabaho, once in a while, di ba, meron tayong isa nakasama, nagpaalam sa atin dahil nire-require because he's under DepEd. So, kailangan niya lumiban ngayon. Pero hindi siya yung habit. Kumbaga, ni-require lang talaga. Wala ka nang magagawa dun eh. Nasa government ka. So, pero hindi siya yung lifestyle. Mahirap pag lifestyle muna yung pag-absent. Hindi tayo nagiging Bible jammer at hindi natin pwedeng sabihin na pinapahalagahan ko ang presensya at salita ng Diyos. Kung yung mismong one of the basic things that we need to do as a Christian ay yung pagdalo sa mga ganitong gawain. Sabi ho dito sa 1 John chapter 3 verse 1, we proclaim to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us. Merong fellowship silang mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano. Pero sa kabila ng fellowship natin, kanino ba tayo nakikipag-fellowship? And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Meron tayong pagsasama-sama, pero hindi natin nalilimutan yung pagsasama-sama natin, iisa ang dahilan. Because of our God the Father and because of His Son, Jesus Christ. Di ba? Kaya nga, ang itinataas natin yung mga kinakanta natin about ating Panginoong Diyos, pinupuri natin siya. Hindi pangalan nino man. Di ba? Siyempre, babatiin natin yung mga birthday, kasama yan. Appreciation niya, babatiin natin yung mga bisita natin. Pero, sa suma total ng lahat, ang itinatanghal natin ay ang ating Diyos, ang kanyang pangalan, ang kanyang kadakilaan. Kaya, sabi mo ulit, maging Bible jammer ka na. Kaya, Bible jammer ka na, ha? Sige, tapikin mo yung sarili mo. Tapikin mo yung sarili mo. Very good. Bible jammer na ako this year. Hindi na ako a-absent. Yan. Number 4, ang Kristiyano ay Bible jammer. 1, 2, 3, go. Yan. Hindi ito lumabas sa pero ito yung pinaka-focal point ng isa sa mga pinaka-focus ng Bible jam. Pag sinabing Bible jam, umaawit tayo na tinatawag na scripture songs. Yan. Meron tayong mga scripture song, marami yung kinumpos, yung ating pastor, di ba? Meron din si Tatay Ray, actually, meron din siya. Nahango sa Psalms 150, mamaya titignan natin. So, pag sinabing Bible jammer, bukod sa nag-e-enjoy ka sa music ng mga Christian songs, Christian worship, nag-e-enjoy ka rin na awitin yung mga scripture songs. Gusto mo rin siya. At the same time, nakakapag-memorize ka na. Di ba? So, pag may pahalig sa paramihan tayo ng Bible verse na alam. Kakantahin mo lang, kabisado mo na. Mas madali ho mag-memorize di ba? Ng kinakanta. Lalong-lalo na mayroon tayong tinatawag na LSS. Ano yung LSS? Yan, Last Song Syndrome. Yung pag kinanta niya, mamaya kakanta ka na rin. Maya kayo ng lahat. Tapos na bad trip na yung nauna. Di ba? Nauna na ako kumanta, ginaya niyo ako lahat. Ayaw mong may kasabay. So merong LSS. Minsan napapasayaw ka pa. So
Sabi ho dito sa Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo, Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo silang paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Meron 3 klase ng kanta rito. Dito, umawit ng mga salmo. Tinutukoy dyan yung mga scripture songs. Kasi di ba yung halimbawa sa Psalms, yung mga kanta yun eh. Ang haba nga lang, paano mo kaya kakantahin yun? Paano kaya rap? Di natin alam. Pero kung aralin mo yung Hebrew music, may idea na kayo kung paano yung tono niyan. Ano yung mga instrument na ginagamit. So, mga hymno, yung mga kinakanta nating praises about na nakadirekta sa papuri sa Diyos. Syempre, mga awiting spiritual na nakocompose mo through the help of the Holy Spirit habang ikaw ay umaawit, habang ikaw ay sumasamba, yung burst of praise na tinatawag. Pero tinutukoy dito, umawit ng mga salmo, mga scripture songs. Sabi pa po dito sa Ephesians chapter 5 verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual na ulit na naman. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. So makikita ho natin, merong biblical basis yung pag-awit ng scripture song. At yun nga po, nung nakasama po natin si Pastor Joe, yun yung isa sa mga ginawa niya talaga. Marami po siyang kinompose na scripture songs. So, isa pong halimbawa nito, di ba? Yung magbigay tayong 5, yan. Yung sa ating Diyos, yan. Alam natin yan, doxology. Revelation chapter 7 verse 12. Scripture song po yun. Di may memory verse na kayo. Di ba? Linggo-linggo natin kinakanta yun eh. Tapos yung ang Diyos na nagliligtas. Yung mga sinasayaw ng mga kabataan, awit 68, 19, and 20. Tapos meron tayo dito, sa banal na templo, yan, kay Tatay Ray yan. Psalms 150 verses 1 to 6. For to me to live is Christ. Ano ba yung intro niyan? Yan, alam nila. So dinagdag na lang natin yon. Ang tawag doon na, nakalimutan, hook. Ang tawag doon sa music, hook. So, number 5, every time I remember you, yung welcome. Marami pa po yan, pero naglista lang tayo ng 5. So, kino-compose yan, hindi lamang para kantahin natin, kundi nakakatulong din ito, nakakabisado na natin. At dahil may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya po, umawit po tayo ng mga scripture songs. So, next week po meron tayong praise festival. Yan, so we encourage everyone na magpalista. I-chat nyo lang po yung ating mga kinauukulan. O kung gusto nyo humingi ng tulong sa amin, marami po tayong mga scripture songs dyan na pwede nyo rin po awitin para saktong-sakto po sa Bible month natin. So bukod po diyan sa kung maawit po tayo ng scripture song, idagdag lang po natin isa pa po sa mga ginagawa namin before sa Bible Jam. So ipapaliwanag lang natin. Alam niyo po sa Praise and Music Ministry, ipinagbabawal namin yung pag-awit ng mga worldly songs. Iba po yung merong Christian songs, merong secular songs, merong worldly songs. Maari kang kumanta ng pangatlo. Yung pangalawa, yung secular. Kasi, hindi naman lahat, hindi naman lahat totally masama. May mga gandang lyrics naman dyan. Pero yung worldly songs, dito po nagkakaiba. Yung mga, dito tayo nagkakatalo. Kasi, merong directly na kumukontra sa salitahan ng Diyos, sa katwiran ng Diyos. Hindi ko yata na ilagay dito. Pero, halimbawa po, yung mga nakasabayan namin dati sa Bible Jam, di ba? Isa sa mga naging passion ni Pastor Joe, na yung lalong-lalo yung mga musikero, mga Kristiyano, tumutugtog ka sa Panginoon, pero kumakanta ka rin ng mga kanta na bumababoy sa pangalan ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Meron hong ganun. Dahil minsan, nag-e-enjoy tayo, hindi natin naintindihan yung lyrics. Magbibigay tayo ng halimbawa, yung kay Lady Gaga. Yan, love nyo ba si Lady Gaga, yung mga kanta niya? Gustong-gusto ba yung kantahin? Halimbawa po, yung Born This Way. Born This Way, sino nakakaalam ng kanta na yon? Ang ganda ng lyrics kung hindi mo naiintindihan. Ang sabi dito, isa sa mga lyrics niya, I'm beautiful in my way because God makes no mistakes. Hindi ko po nailagay sa Canva. Basahin ko na lang. I'm beautiful in my way because God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. So, Tagalogin natin, ako ay maganda. Kumbaga, maayos. Maganda sapagkat ako ay nilikha ng Diyos, walang pagkakamali. Parang ang ganda, di ba? Tama yung ginagawa ko, I'm on the right track, sanggol. Sabi, baby.
Ako ipinanganak ng ganito. Pero, intindi mo yung context. Ano yung context niyan? About LGBT. Pinanganak akong bakla, bakla ako. Perfect ang pagkakagawa ng Diyos. Ganun ang lyrics niyan. Pinanganak akong tomboy, ganito na ako. Pinanganak ako sa Amerika, ang dami pong gender. 100 plus. Yung hindi mo na pwedeng gamitin yung he, she, they, their. Isipin niyo yun. Ganun na yung, don't call me he. Call me they. Sinira yung gram. Ganun ho, wala pong joke yan. Tignan niyo po sa Amerika, ganyan ho talaga. Hindi mo na alam kung lalaki, babae. Paano kita tatawagin? Kaya nga yung kay Jokoy nung nakaraan, sa joke niya, maraming mga na-offend. No? Although hindi ko pa naman na pakinggan yung joke niya. Kung kilala niyo po si Jokoy, yung sa Grammy yata. So, yun yung context ng Born This Way. Tapos, ano tayo, enjoy na enjoy tayo. I was born this way. Tignan mo pa yung itsura niya. Diba? Yung mga talagang sinusuot niya, demonic. Yung mga may sungay, may mga baliktad na star, kung ano-ano. Pinapahayag niya yung kasamaan. Tayo naman, enjoy na enjoy tayo. Kaya yun yung isa sa mga naging passion ni Pastor Joe na ibahagi sa amin. Kaya pinagbubura ko yung mga kanta ko dati ng mga rock and roll eh. Mga ganyan, marami akong CD dati. Pero mga pirated po yun. Kaya huwag akong gagayahin. Halimbawa po, isa pa, yung kay Sam Smith. Yung kanta niyang yung Lay Me Down. Actually, pag hindi tayo, sino Lay Me Down? So, Lay Me Down is romantic siya, di ba? Sensual yung kanyang lyrics. Pero sabi dito, can I lay by your side next to you? Hu. Di ba yun yung lyrics nun? And make sure you're alright. Di ba yun yung lyrics doon? Papatawa na nun? Yan, alam nila. Hu. Yan. Di ba yun yung lyrics niya? Pero, ano ba yung context nun? Kasi nga, lalaki siya, gusto niya rin makipagsiping sa kapwa lalaki. Yun yung context niya. Tapos Kristiyano tayo, aawitin natin yun. Oh, di ba? Kumokontra siya. Tapos yung recently lang, meron siyang nag-perform siya, di ba? Yung kanta niyang Unholy. Tapos enjoy na enjoy tayo. Kaya ho, naghihigpit tayo sa PMM sa mga ganyang kanta. Kasi directly po, sinasaula-ula niya ang kabanalan ng Diyos. At bilang Kristiyano, dapat galit tayo sa mga bagay na sumasalaula sa kabanalan ng Diyos. Kristiyano tayo eh. Tapos, enjoy tayo na inaawit yan. Sige, isa pa. Yung Empire State of Mind ni Jay-Z. Sino nakakaalam nun? Siyempre, di nyo masyadong pero pag sinabi ko yung New York, New York, di ko alam lyrics eh. New York, di ba? Tignan nyo yung lyrics. Sabi dito sa lyrics, and Jesus can save you. Life starts when the church ends. Hindi ka maililigtas ni Jesus. Magsisimula ang buhay pag namatay ang church. Tapos enjoy na enjoy tayo. Kasi yung yung beat niya, di ba? Tug, pak. Di ba ganyan yung lyric, yung yung kanyang beat. So, then, kay Alicia Keys yata yung kumakantang babae nun. Pero tayo, enjoy na enjoy tayo. Tapos, di natin naiintindihan yung message. Meron hong kapangyarihan yung kanta. Sa mga nakakasama ho namin before, siguro minsan kaya mabilis ho tayong makapasok yung mga negatibong damdamin, negatibong pag-iisip, binibigyan natin ng pagkakataon yung masamang espiritu na impluwensyahan ng puso at isip natin sa pamamagitan ng mga awitin na ito. Hindi na po sikreto, itong mga to, marami ho sa kanila. Ito po, hindi po ito conspiracy theory lang. Marami ho sa kanila, ibinenta nila yung kanilang mga kaluluwa para sumikat. Gumawa ng mga kanta para na directly para kay Satan, para kalabanin ng Diyos. Tapos kaya sa concert, merong mga concert, kung magtataka kayo, meron nun sa mga concert, minsan nakahubad na yung mga tao, nagwawala na sila, talagang yung sinasalaula na, yung kabastusan, kahalayan yung nangyayari sa concert. At ito po, yung sa mga dahilan, kung bakit to sa PMM, yun po yung sa mga requirements. Kumakanta tayo, kasi anong sabi sa James? Pwede ba, ito sabi sa James, di ba? Pwede ba, na sa iisang bibig lumabas yung pagpupuri? Tapos lalabas din sa bibig yung paghamak sa Diyos? Pwede ba yun? Yung kasinungalingan lalabas din dyan sa iisang bibig? Hindi. No one can serve two masters. At ito po yung hamon ng Bible Jam. Ngayon, tanungin mo ulit, yung katabi mo, Bible Jammer ka ba?
Oh, magdi-decide ka na ba na maging Bible jammer? Hamon po ito. Isa ho sa mga dahilan kung bakit ho siguro tayo ay ganun. Mga masamang impluwensya, music po meron siyang kapangyarihan. Kung paanong ang salita ng Diyos at ang mga worship songs meron siyang kapangyarihan, meron ding kapangyarihan yung mga ganyang awitin. Kaya nga bilang conclusion po, basahin natin. Conclusion. Yan. 1, 2, 3, go. Yan. Maging Bible jammer ka na rin. Kristiyanong dinadakila ang Diyos at tinatanghal ang kanyang salita. So, sabi ko dito, number 1, na ilagay ko ba dyan? And number 1, kailangan gawin ho nating palaman. Gawin mong palaman sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Number 2, pigilan ang pagkalat ng kamunduhan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Number 3, dumalo at makiisa sa mga gawaing itinatanghal ang salita ng Diyos. At number 4, umawit ng mga kanta na ang liriko ay salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo at awitin natin yung awitin natin nung nakaraan na Bible-loving people. Dahil magsisimula po na ikaw ay maging Bible jammer kung mamahalin mo po ang salita ng Diyos. Diba? So, tapikin mo yung sarili mo. Sabihin mo, magiging Bible jammer na ako. Tapikin mo yung katabi mo, maging Bible jammer ka na rin. Itanghal natin ang salita ng Diyos. Itanghal natin, itaas natin sa buhay. Alam nyo, hindi lamang, kumbaga, isa ho sa pamamaraan para ho itanghal natin ang salita ng Diyos, hindi lamang po sa pamamagitan ng pangangaral nito, kundi mismo, yung mensahe ng salita ng Diyos, nakikita nila sa'yo. Diba? Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung sinasabi? Halimbawa po, sabi ko sa Biblia, love the Lord your God. Makikita ng nasa paligid mo, ay talagang ito yung nagmamahal sa Diyos. Sinabi sa salita ng Diyos, forgive. Ay talagang nagfu-forgive siya. Sinabi sa salita ng Diyos, dumalo sa mga gawain. Ay, hindi pala absent. Talagang Bible jammer siya. Talagang he loves God. So, tayo po ay umawit. Isa puso yung mensahe nito. That we are Bible-loving people. We're God's Bible-loving people, thankful for the making of God's Word, the Word that's pure and true, enduring forever. The food for our soul, that we for our successful living, the shining light unto our path. We're God's Bible-loving people, grateful for the sending of God's Word. We're committed in its reading, preaching, and teaching. We read it in our hearts to apply and to declare to all that Jesus is King. And since we're Bible believing, Bible loving, Bible declaring people, we serve and worship Him in spirit and in truth, in our everyday Christian life, to the glory of God. We're God's Bible-loving people,
Praiseful to the author of this word, the one who is supreme, reigning forever. The ever-present one, almighty and all-knowing God, our loving Father. And since we're Bible-believing, Bible-loving, Bible-declaring people, we serve and worship Him in spirit and in truth, in our everyday Christian life, to the glory of God. And since we're Bible-believing, Bible-loving, Bible-declaring people, we serve and worship Him in spirit and in truth, in our everyday Christian life, to the glory of God. And since we're Bible-believing, Bible-loving, Bible-declaring people, serve and worship Him in spirit and in truth, in our everyday Christian life, to the glory of God. Yes, hallelujah. Kaya Panginoong Diyos, tunay na makita sa amin. At syempre Lord, nakikita niyo po ang aming puso. Tunay na kami ay maging Bible-loving Christian. Maging tunay na Bible jammer, Panginoong Diyos, na pinapahalagahan at isinasabuhay ang iyong salita. Panginoon, na kami dapat i-take advantage namin, Lord God, na dito sa aming bansa, pwede naming dalhin ang Biblia, pwede naming basahin ang Biblia. Hindi ito ipinagbabawal katulad po sa ibang bansa. Isang bagay na dapat po naming ipagpasalamat. Kaya Panginoong Diyos, makita sa amin, makita mo sa amin ito, Panginoon, na tunay na kami ay nagmamahal, nagpapahalaga, at itinatanghal ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magwika ng Amen.